What's up, Kasamis? It's me again, Doc Sami, and welcome to another travel series. So today is March 20, 2026, and yes, we are here sa airport, guys. Here in Mactan International Airport kasi may biyahe na naman tayo. And yes, pupuntahan natin ang South Korea. Today we will be flying via Jin Air going to Busan. And sa mga hindi nakakaalam, merong direct flight from Cebu going to Busan. So yan yung aming itinerary for today. Kaya samahan nyo kami, guys, as we travel to Busan. We're finally boarded, guys, and sobrang bilis, as in, ang bilis talaga. So, it's about 4 hours na travel, and yes, magpapahinga kami, matutulog kasi mamaya, berdagulan na naman. And before ko makalimutan, na-activate ko na yung eSIM naman, guys, para paglapag namin mamaya sa Busan, meron na kami internet connection. We made it, guys, finally. Andito na kami sa arrival hall, and i-chika ko lang, guys, na it took us mga 2 hours mahigit para makarating at makalabas dito sa arrival hall ng Gimhae International Airport. Sobrang daming tao, sobrang haba ng pila. As in, imagine, 6:55 AM kami lumapag. Anong oras na ngayon, guys? Grabe. 9:24. Ngayon pa lang kami nakalabas ng immigration. Sobrang haba talaga ng immigration. Busan Connect. Actually, guys, nag-book kami nito 1 day in advance. Bayaran ko mga 5K before 2 nights. So, di natin magagamit yung kahapon, diba? Ngayon lang. Bukas, ilipat na naman kami ng hotel. Ang bilis ng check-in, guys, kasi nag-book kami ng 1 day in advance. Yan. We made it, guys. Welcome sa aming room. Yan, this is Busan Connect Hotel. Nabuko siya sa Klook, guys. Yan, napakaganda ng room. Nakuha ko siya, guys, ng 5,000 pesos, good for 2 nights. And tingnan nyo naman, ang ganda ng room namin, guys. And ang ganda ng location niya. Yeah, so you can book this one sa Klook and use my Klook code, DocSamiClook, para discounted ka sa pag-book ng yung hotel dito sa Busan. Time check. 11:30 na kami dito. Diba? Isipin nyo. Sobrang pagod talaga. So, chill muna tayo today. Kakain muna kami. Bibili kami ng food outside. Sa likod lang pala yung 7-Eleven, guys. Tapos may 7-Eleven pa doon. Kakahanap kami ng 7-Eleven. Dito na kami dumaan sa likod, may parking lot. Hey guys, we are back again. Kami anong oras na? 5 PM na. Kami nakalabas, guys. Grabe, nakabawi na kami ng energy, ng tulog and all. Iba na talaga yung pacing, pagtrentahin na talaga, guys. Grabe, kanina. Gusto kong gumala, pero yung katawan ko gusto matulog. So natulog na lang kami. Yan. So ngayon, chill-chill lang kasi malapit lang yung mga attractions sa hotel. Gaya ngayon, na lalakarin na lang namin going to our first destination. Tingnan nyo, guys, ay lalim lang. Gwangbok Underground Shopping Center. Punta muna natin yung first spot natin kasi didilim na. Lang to sa hotel namin, Gwangbok area. Shopping area kasi siya. Pero hindi pa namin na-explore kasi nga, di ba? Ngayon pa kami lalabas. Yan, nasa kabila na kaming daan. Tingnan nyo, Lotte Mall. Ba't ang tahimik? Tahimik, guys. Baka nasa Seoul sila lahat. Kasi BTS concert. Ang tahimik. Welcome! Dito na part, dito talaga na part, masaya na. Dito na part ang tahimik. So, dito na yung mga shops. Ganda naman dito, guys. Parang Myeongdong vibes. Ha? Tara, yung Busan Park. Ayun na.
Going to Yongdusan Park. And paangat siya guys, pero ang daming hagdanan. Pero merong escalator. Kaya hindi kayo mapapagod dito. Ang haba pala niya. Tsaka may pailaw-ilaw pa. Welcome to Yongdusan Park! Ah. Inglat ata dito guys, oh. Ang daming mga tour bus dyan nakapark. Eto, akyat kami here. Silipin namin kung ano meron. So, ang dami din pwedeng puntahan dito. Ang dami siya. Yan. Yan yung Busan Tower. Dito lang din yung bilihan ng ticket guys. Oh. Ay, Angin Busan! Ganda naman ang sunset, guys. May aakyat sa taas, guys. Pupunta na kami ng Jagalchi and BIFF and stroll around. Ayan. 540 meters lang pala yung Jagalchi Market from here. And sa baba lang yung Gwangbok Shopping Street. Ayun. Parang Myeongdong. So, pupuntahan natin. Etong Busan Tower, parang Namsan Tower. Tapos, napaka-accessible kasi pagkababa nyo lang, yung shopping street na, which is parang Myeongdong vibes din. Super accessible lang itong dalawang spot na to. Again, Jagalchi Market and BIFF. Also, you can include sa itinerary, which is pupunta natin, of course, for today's video. Ang third time na pala namin dito sa Busan, guys. Pero, travel namin ngayon is mas mahaba yung time sa Busan kasi hindi na kami pupunta ng Seoul. So, I'm so happy na mas ma-explore yung Busan this time. So, from here, Gwangbok-ro, lalakad tayo guys going to BIFF. Mga 10 to 15 minutes na lakad. Pero don't worry guys kasi mag-enjoy kayo dito kaka-sightseeing, window shopping sa lugar na ito. Dito guys, mas madaming shop dito. Ito na yung way going to BIFF. Tingnan nyo, mag-enjoy kayo dito guys. Dito kayo magstay for sure. Ubus yung pera nyo dito. Nakita ko yung Jangin Dak Galbi, guys. Alam niyo naman, favorite ko yun, di ba? Pero grabe. Pinakamahirap na desisyon na ginawa ko. Charot, pinakamahirap. Pero, ayan, nanalo yung street food. Kasi, aside sa mura, masarap pa. Nakakamiss yung street food, guys. Sarap. Norder namin tteokbokki with sundae. Tapos, mandu, odeng. Ayan guys, pabalik na kami sa dinaanan namin kasi kung pupunta pa kami doon, lalayo na kami sa hotel namin. So, magiging 1 kilometer na kung pauwi na kami. So, ayan, balikan na lang natin yung dinaanan natin. Anyway guys, yung hotel naman namin tomorrow is malapit lang dito, like mga 200 meters na lang. So, sobrang lapit, kaya mas may explore natin siya. And mas convenient na sa amin. Yan. Daming store guys. Madami yung tao pero grabe. Hindi siya siksikan at hindi siya magulo.
Yan, off-beauty guys. So, puntahan nyo yung off-beauty kasi mura yung mga skincare nila dyan kesa sa Olive Young. Nandito kami sa ABC guys. And ang tagal ko nang gustong sapatos ni Rosé. 119K won. Ganda. Ang dami nilang ano dito guys. Mga markdown na mga damit. So, babalikan natin tong lugar na to. Outlet Brand Sale yung pangalan pala niya. Ayan. Baba lang siya ng Hotel Coma, guys. Kasi sabi ni Ivan, magdi-display ulit sila tomorrow daw. So, babalikan namin to tomorrow. Itong na to, guys. Puntahan nyo. Ito yung pangalan niya. Yan. 39K yung alo nila, guys, na damit. Sobrang dami ng tao. Mega Coffee! Eto. We will end our night with Mega Coffee. Good morning, kasamis! Day 2 here in Busan. Ganda, guys. Alam niyo, time check, 10 a.m. And late kami ngayon kasi sinulit namin yung stay namin dito sa Busan Connect Hotel. Sobrang ganda ng hotel, guys. Sobrang komportable and sobrang ganda ng view. Kitang-kita dito yung Busan Port. Diyan yung port for cruise. Ayan. So, ang mangyayari kasi, check out na kami for today and lilipat na kami ng ibang hotel. So, sinulit na lang namin yung aming stay dito kasi sayang naman yung binayad namin, diba? Tapos, check out kami ng maaga. Anyway, open itinerary tayo dito sa Busan. So, samahan nyo kami for 2 days. Ganap. Let's see kung ano yung gagawin natin kasi wala kami itinerary. And yeah, it's a beautiful day here in Busan. Ah. Ayan na guys, lilipat bahay na kami. Nabukas kasing hotel. Dito, 5,000 for 2 nights. Eh, doon naman, 5,000 for 4 nights, di ba? Alam niyo naman, 40 PDT yung mga person. So, lilipat kami doon. And mas malapit siya sa pinasyalan natin kagabi. So, okay na din yun. Pari natin guys, kasi 400 meters lang naman yung paglilipatan namin. Don't worry, I will show you best spots, best place, and best way to enjoy Busan pa din. Ito yung Busan Tower guys, oh, na pinuntahan natin kahapon. Sobrang lapit lang, no? Diba? Yan na. Sobrang lapit niya sa Busan Tower. LEC Hotel. PM pa yung check-in. So, ayan. Mahaba pa yung time. So, mag-ikot muna tayo. Kain muna tayo ng early lunch. Kasi, wala kaming kinain for today. So, aside sa Mega Coffee, isa ditong Compose Coffee sa lumalaban dito sa Korea, guys. Sobrang dami nilang branch na makikita nyo talaga. So, if ever, pasukin nyo, guys, kasi affordable din yung mga pagkain nila dito and coffee nila. Plus, masarap pa. Pala kami guys para mas mabilis kasi wala pa talaga kami nagagawa. Nabayad pala namin guys is 281 going to our first destination. Malapit lang siya guys, mga 2 kilometers. Pero kasi kung mag-aano kami, babas kami, 30 minutes yung ride. So eto na yung Uber. Pull me
talaga dito sa Busan. Grabe. Daming stairs. Kaya kung may senior kayo, ayun nga lang, problem. Mga stairs. Pwede nyo nung iwasan. Depende sa itinerary nyo. Yan, dito na kami sa taas guys, pero ang laki pala niya. So, tara, explore natin. Papakita ko sa inyo kung ano meron dito. Wala siyang malaking maze. Bawat side may mga spot. Ganda. Dak Bat Gol. Diba itong Dak Bat Gol Mural Village ay isang tahimik na village before. So naging tourist spot siya kasi ay kita niyo naman, ang ganda 'di ba? Itong mga paintings na nakikita niyo. Ano to? Pinaint ng mga local artist. Kaya ayun, mas gumanda yung village and dinarayo na siya ng mga tourist. Wow guys, grabe. We are here at the first suspended monorail dito sa Busan. And it's so amazing to know na this one ay ginawa para sa kanilang mga resident. Sa Busan, sobrang daming stairs, as in paangat. So this village, gumawa sila ng suspended monorail para sa mga residente nila. Nakaka-amaze guys na inuuna talaga nila yung kapakanan ng mga residents. And ang maganda, aesthetic talaga guys. We will be going to Songdo. Yes, Songdo Beach. Ganon. Napuntaan na namin to last time. Pero hindi namin nasakyan yung cable car. So, for today's agenda, sasakay kami ng cable car. Kasi nakabook ako ng guys, Busan Pass. Yung binuko is 3 big attractions. Which is mamimili ka dito. Ayan yung mga listahan kung ano yung pwede mong piliin. So, isa sa napag-decidean ko ay itong cable car doon. So, pupunta na namin. By bus, medyo malayo siya guys. Like, mga 40 minutes na biyahe. Natitempt na ako mag-taxi guys. Kasi kung taxi lang, nasa 10,000k yung bayad sa taxi. Tapos, mga 20 minutes, di ba? Ang laking difference. Yan yung talagang sistema dito guys. Matagal yung mga bus departure. Naiwanan kasi kami, sayang yung bus kanina. Kakahanap naman kung saan yung bus stop. Dumaan na yung bus, hindi na namin mahabol yung pagpunta sa bus stop. Kaya ayan, nagantay kami ng mga 22 minutes na naman para makarating siya ulit dito. So ayan lang, plan well your itinerary. Isa lang masasabi ko. Sobrang dami ng tao guys sa BIFF. Sakay muna tayo ng bus kasi pupuntahan talaga natin yung Songdo Beach. Unsa number? Number 30, ha? 30, number 30 yung sasakyan namin. 12 minutes na waiting bago dumating yung bus 30 dito. Kaya mag-antay tayo dito guys. 환승입니다. 환승입니다. Amnan Park. Yan, dito kami bumaba sa Amnan Park. Kailangan pa palang maglakad guys. Paangat. Doon yung sakayan. Yeah, so medyo may konting paangat guys. So. 안녕하세요. 감사합니다. We are here
at Songdo Suspension Bridge, guys. Wow, tingnan nyo. Takot kayo sa heights. This one is like nakakatakot. Suspension bridge nga siya, diba? Pero napakaganda ng view. As in, Songdo Yonggung Suspension Bridge. Wow. Ganda, guys. Ayan. Wala to sa plano. Nagamit ko tuloy yung namin, yung pass namin dito. Pero I think worth it naman, guys. Kasi napakaganda ng experience maglakad dito sa suspension bridge nila. So, if ever pupunta kayo dito at nakabusan pass din kayo, bili na lang kayo ng separate ticket for that one. Especially kung hindi unli yung kinuha nyong busan pass. Lalakad na kami sa Songdo Marnia Cable Car. Entrance ng Amnan Park. Ito yung pwede nyo magawa dito. Etong Songdo Yonggung Ascent Route. Tapos, Cloud Bridge. Ito yung pinuntahan natin, yung Cloud Bridge. Itong Ascent Route, guys. Ano siya? Elevator. Tapos, ito yung gagawin natin. Songdo Marine Cable Car. Ito, Barefoot Trail, First Observation Deck, Hope Pavilion. Ang ganda ng Dudu Observation Deck. So, yung magti-trail hiking, guys. Dito tayo sa Songdo Sky Park. Sasakay tayo ng cable car. Yan. Ito na talaga yung entrance niya. Kaming kids naglalaro, guys. Close. Guys, close sila for maintenance. Mag-o-open sila regular operation March 26 na. Grabe, na timing talaga. First time pa naman namin mag-air cruise. So, ito yung nakalagay. Close for major. Oh, tagal ha. March 9 to March 25, 2026. Close for major maintenance. Tapos mag-o-open sila March 26. Ang pala at inavail namin yung suspension bridge. Kasi wala din pala kaming masasakyan na cruise. So ang gagawin namin, pupunta na lang kami sa may beach talaga. Tapos doon, kakain tayo doon. Malapit lang doon naman, guys. Let's go! Ayan, guys. Balik na kami sa bus stop. Diyan kami bumaba kanina. Tapos doon naman kami sasakay. Papuntang Songdo Beach. Ito yung guys. So, either 7 or 30. Pwede yung sakyan. Ayan. 7 minutes lang naman yung biyahe. We are here sa local kainan, guys. Like, local lang talaga siya. So, medyo challenging yung pag-order kasi walang English. So, ginoogle translate lang namin. Ayan. Medyo challenging konti. Pero kaya naman. Tinuturo-turo lang namin. So, kakain kami. Kasi gutom na kami, guys. Kasi after nito, punta na natin yung Songdo Beach. Solve yung aming late lunch. Nung oras na kami nag-late lunch. Late lunch pa pala yun. 3:25 p.m. Late lunch. Oh, grabe. Ang late nga pala. So, early dinner lang yun. Guys, nilakad na lang namin konti. Saglit lang naman. Ito na yung Songdo Beach. Welcome to Songdo Beach. Ayan. Alam niyo ba, man-made beach to? Yan. Wala yung Songdo na sign, guys, ang puntahan natin.
Medyo mainit. Kanina medyo gloomy. So, time check, it's 3:40 p.m. And yeah, welcome to Songdo Beach. Diba, wala nga lang cable car today. Kaya na-change yung itinerary namin and then iba na lang yung napuntahan namin. So, ganun pa man guys. So, still so happy na nabalikan namin and yeah, kung kayo pupunta kayo dito, pwede nyo gawin yung route na yun. Naunahin yung cable car, tapos baba kayo doon, tapos lakad kayo sa trail and then etong Songdo na sign. Kasi mas malapit na lang dito yung bus stop. Paano namin yung bus stop, tapos babalik muna kami sa hotel. And then, mag-check-in tayo kasi 'di ba wala pa kami, hindi pa kami nakapag-check-in. 4 p.m. na din. So, tara, let's go guys. And bye, Songdo Beach! Na yung room, guys. So, ayan. King size, queen size bed pala. Tapos, meron kaming table dyan, aircon, and meron kaming bintana, guys. Ito yung view. Ooh, ang lamig. Lawak ng room, guys. Amazing. Ang lawak ng room na nabook namin dito sa second hotel namin. Yung pangalan niya ay Elise Hotel. Toilet, guys. Grabe ang laki. So, merong bathtub here. Tapos, ayan, shower area. And dito, yung bowl na may bidet. As in, like, parang Japanese style. Tapos, ito sink, and then, mirror, and then, liguan. Sobrang laki ng, kwarto namin dito sa Elise Hotel, guys. Honestly, hindi siya ganun kabago. Like, medyo may pagkaluma siya. Pero, well-maintained naman. Kasi tingnan nyo naman yung lobby. Tapos, yung hallway. Malinis naman, guys. Well illuminated and okay din naman. Walang amoy, ha? Walang amoy. Okay naman siya. So, nabuka siya sa Agoda. I just paid around mga almost 5,000 pesos. I think 4,800 or 4,900 siya. Ito yung exact amount na nabayaran ko. And guys, 4 nights na yon, good for 2 packs. So, imagine, mga almost 1,000 plus lang yung nabayaran naman sa room na ito. And maganda yung location niya, guys, ha? Likod lang siya ng Yongdusan Park. Walking distance sa Gwangbokro Street and all. And all I can say, okay siya for us. Papahinga muna kami saglit. And yeah, see you later guys. Papasyal tayo. We're back Kasamis. Time check. 5:21 p.m. Yan. May pupuntahan tayong spot for tonight. Maganda yung view ng observatory na yon. Medyo malayo nga lang siya. Pero kaya naman guys. Ayan. So, tasakasakay kami ng train. Kaya let's go sa train station. Station. From here, magta-taxi na tayo, guys. Let's go. Yan yung exit 2, guys. Dito kayo lalabas kung gusto nyong mag-bus. Pero kami, magta-taxi na lang kami, guys. 360 pesos, guys, yung nabawa sa GoTime card ko. From here sa City Hall Station, going na mismo sa Hwang Yonson Observatory. And by the way, gumagana dito yung Uber, kaya mag-download na kayo ng Uber. Actually, Kakauti din, pero medyo nalilito ako sa pagsiset-up. So, Uber na lang yung ginagamit ko. Kasi, nagagamit ko din yung Uber sa ibang country, gaya ng Taiwan, ganon. So, nag-u-Uber na kami dito, guys. Ito na yung trail going to the observatory deck. Grabe. Ang tarik. So, sana hindi tayo mahirapang sumakay pa uwi.
Ah! Nice one. Tingnan nyo. Ooh, we made it! Grabe guys, ang ganda. Amazing. Ito siya. Papakita ko sa inyo. Wow! Ayan na guys. Ang gabi na. Time check, 7 p.m. no guys. So let's go back. Sobrang ganda. Ito napuntahan ng last. Kaya I'm so happy na sa trip na ito napuntahan namin ang place na ito. Kaya include nyo din guys sa itinerary nyo. Mag-food trip tayo guys. Wala pa kaming dinner and time check, 8:25. Solve yung aming dinner guys. Ngayon, hotdog naman. Bili tayo ng hotdog. Pinili ko guys yung may seed. Yan, mas bet ko kasi. Pero sikat sa kanila dito yung red bean talaga. Ito yung another way going to our hotel. Sa new hotel namin. Diba? Bongga. Mas malapit yung LEC Hotel guys. Dito sa Gwangbokro. Local grocery store malapit sa amin guys. Oh. 안녕하세요. Good morning, kasamis. It's our day 3 here in Busan. Time check, 8:45 a.m. na. And today, meron kaming tour na nabook sa Klook. Pupuntahan natin yung Gyeongju. It will be our first time pumunta ng Gyeongju. So excited ako makita kung anong meron sa Gyeongju at mag-explore doon. And for today's video, isasama ko kayo. So nabook ko yung aming tour sa Klook for around 2,600 pesos. So whole day tour na yan kasama na lahat, admissions and all. So I decided na mag-tour na lang guys. Kasi plan ko talagang mag-DIY. Pero upon checking sa pamasahe, halos ganun lang din naman yung effort. Sa tour, madami kaming mapupuntahan. So, sige, try natin mag-tour for today. Ayun yung guide namin, guys. Ayan na yung bus. Oh. Diretso na. Pagkalabas namin sa exit 2, may nakaabang na. So, 1.5 to 2 hours daw yung biyahe going to Gyeongju. My name is Dino today. Guys, we're finally here to our first destination and time check is 11:45 a.m. Ayan na guys, andito na kami sa may Bulguk sa temple. Welcome to Gyeongju, our first stop for today's tour. Again, we are here at Bulguksa Temple. This is a UNESCO Heritage Site. Kaya napaka-interesting ng lugar na ito. Time check, it's 12:06 p.m. We have here one car na mag-explore on our own. Pero pwede din naman kayong sumama sa guide kasi
kung gusto nyo malaman talaga yung history ng place na ito. Okay guys, we want to explore on our own na lang, lakad-lakad, ganun. And we are done here sa Bulguksa Temple. So, sakto lang guys kasi 12:50 p.m. na. And yung meet up time kasi is 1 p.m. So, antayin na lang natin. Kasi baka malate tayo. Punta na tayo dito. Para makapag-relax. Kami pa yung tao dito. Dito na lang kami guys. Konti na lang din naman yung oras. So time check guys, it's 2:36 p.m. and then ang mangyayari 3:50 yung aming balik doon sa bus. So napakalaki ng Gyeocheon Village guys, grabe. And yes, tara mag-explore. Yung sikat na bridge guys, na pinagshootingan ng The Queen's Umbrella. Ganda, diba? Guys, grabe! So we are here at Gyeocheong Hanok Village. And alam nyo, one of the iconic spot dito ay atong Woljongyu Bridge. Ayan. Alam nyo ba, yung bridge na yan? Yan yung largest wooden bridge dito sa South Korea that was built more than 700 years ago. Yan, during the Silla Dynasty. Kita ba? Oh, nasa gitna ako guys. Tingnan nyo. So now, we are back sa bus. Ang oras, 3:40. May 10 minutes pa. But mas better na mas early. We are here at Daewon Tomb Complex for our third stop. And time check, 3:58 p.m. Oh, ang ganda guys. Standing here like me. Medyo maaga pala talaga yung punta namin guys. Kasi sabi ng guide namin, pag full bloom, talagang sobrang ganda daw. Kasi yan, punong-puno ng mga flowers. We are done here. Pupunta na kami sa street guys. Kung saan madaming cafes, kainan and all. Doon na kami magtatambay. Kasi time check, 4:40 p.m. 5:30 p.m. yung balik namin sa bus. So, doon na tayo magpapahapon. So, just across the tomb complex is the Wangridan Hill. Yan. Ito yung trendiest street ng Gyeongju. Yan. Cafes, street food, pwede nyong gawin dito guys. Ayan, so magkakape tayo, kakain, kasi nga gagabihin na tayo sa tour. Ayan, Wangridan Hill. Ayan lang yung tomb complex guys, oh. Tapos tawid lang kayo, eto na yung Wangridan Hill. Hanap tayo ng cafe.
guys, kakahanap namin ng fries. Oh, chop. Ito ka siya. Parang siyang fries, pero with flour siya. Tapos, crispy siya kasi finry talaga siya. And, pabalik kami ng bus, guys. 5:35. Second to the last stop namin, which is ang Palace and Wolji Pond. So, meron kami dito 1 hour para mag-explore. So, ito pala yung palace ng The Crown Prince, guys, during the Sheila Dynasty. Tapos, merong 3 hall dito na restored. Ayan. Tapos, ito pa. And then, yung kanina na daanan natin doon. Napaka-relaxing kasi sabi, dyan daw nag-aaral yung Crown Prince. Tapos, ito yung view niya. Ganda. May pond talaga sa, gitna. Fortunately, hanggang 6:45 PM lang kami. So, hindi talaga namin maabutan na madilim siya. Ayun guys, we only have mga 10 minutes for this one. Napuntahan na natin to kanina. Pero iba yung ganda niya pag gabi. All I can say, wow, grabe, ang ganda talaga niya. Magical, especially at night. Yan na yung bus namin. Grabe guys, we arrived here 8:53 PM. Magna-9 na talaga. So ito, uwi na kami sa amin. Sobrang pagod namin. Grabe. Good morning guys. Today is our day for here in Busan. And time check, mag-11 AM na guys. 11:19 na pala. Ayan, kailangan namin magpahinga kasi sobrang nakakapagod yung tour namin kahapon. Kakain muna tayo ng breakfast guys dito sa Vava ba yun? Cafe and Salad. So, eto na guys, we are going to Hyundai. Ayan. Medyo late na nga, 1 PM na guys kasi kanina sobrang lamig tapos parang nakapagod pa. So, bumalik muna kami ng hotel. So, ngayon, magti-train kami from here going to Hyundai, which is medyo malayo-layo siya kasi nasa almost an hour din yung biyahe by train. We are here at Jongdong Station. Ayan. So, this is just one station away from Hyundai. Pero dito na kami bumaba kasi para mas malapit sa Mipo Station. So, kung sasakay kayo ng Blue Line Park, sa may Blue Line Park, yung Sky Capsule gaya na to, tsaka Beach Train. So, dito na station, mas malapit. Unfortunately, dahil biglaan tong busan namin, hindi na kami nakakuha ng Sky Capsule ticket ng schedule. Pag-check ko guys, mga siguro first week of March, yung vacant na lang is first week of April. So, ayun, unfortunately, hindi na kami nakakuha. So, magkakape na lang kami.
Sa Jungdong Station, exit 5 daw tayo labas. Ayan o, for me po. Hyundai. Yan. Ang layo niya guys ha, from Nampo. So guys, pag full bloom, etong area na to, grabe. Pink na pink yung mga kahoy na to. Yan. Malapit lang nito sa Dalmaji Hill, which is one of the spot din dito sa Busan na maganda yung cherry blossom. So, andito kami sa isang Korean snacks na malapit lang sa Mipo, yung sa Blue Line. So, eto, kakain muna kami guys kasi time check, 3 p.m. na. Ang bilis ng oras, grabe. So, kakain muna kami. Oh, ang daming tao. Ito na yung Hyundai Blue Line Park, guys. Ayan, Hyundai Blue Line Park. So, may nakita kasi kami doon. Puntahan muna namin. Ay, napakahangin. Guys, oh. Kita nyo yan. Yan, puntahan muna natin. Kasi baka hindi tayo makabalik dito. Hyundai Beach. Pala ngayon guys, March 24, 2026. And alam nyo, hindi ganon ka-crowded today. Weekdays kasi guys. Pero pag weekends talaga full pack to ditong area na to. Ayan. Welcome to Hyundai Beach! Dito yung sakayan ng beach train tsaka ng sky capsule. Ayan. Wow! Yan, Dongbek. Ayan na yung Dongbek Dessert Cafe. Made it here. Ito na yung Dongbek 104 Cafe guys. Sobrang lapit lang niya sa Blue Line, Mipo Station. Yung Mipo Station guys oh. And andito kami ngayon sa Dongbek. And ito yung view na makikita nyo dito. Yan. So makikita nyo dito na dumadaan yung mga sky capsule. Guys, hindi kami makakasakay dyan kasi nga hindi kami nakakuha ng ticket. Again, advice ko sa inyo, if you want to experience Sky Capsule, mag-book kayo 1 month in advance. As in, mabilis maubos yung ticket nila. Kaya ngayong trip na to, hindi kami nakakuha. Pero, na-try na namin kasi sumakay dyan sa Sky Capsule yung last nagbusan kami. So, if you want to book ahead guys, ito yung website nila.
we are here, Busan X the Sky. 29,000. Yan, pina-exchange muna naman yung ticket namin, guys. Ito pala yung price, 29,000. Kasi siya guys, hindi ganun kakita, pero sobrang taas. Grabe, kinakita dito yung buong Hyundai area, tsaka yung beach. Ito, bababa na kami guys. 98th floor. Mas maganda sa 98th floor ganda dito. So, may lounge, cafe, souvenir area. So, we are done with Busan X the Sky. So, eto guys, ayan, patawid na kami. Ano alam nyo? Eto, dito diba yung Hyundai Beach. Tapos yung tawid niyan, yung Hyundai traditional market na. Ayan. So, hello! Kasamis, it's our day 5 here in Busan. Usual, late na naman tayong lumabas. Time check, 11 a.m. na. Pupunta ko ng Gwangbok, Rose Street. Dito na ako dadaan. Para madaanan ko din yung Busan Tower and yung Dusan Park. And yes, malapit lang yung hotel namin sa location na yun. Yan, binicturean ko lang guys kasi nag-update ako daily talaga sa TikTok ko. So, if hindi nyo pa ako na-follow sa TikTok, mas mabilis ako mag-upload doon. And ito yung TikTok account ko. Ayan, follow nyo ako guys sa aking mga socials. Sa Facebook, IG, and TikTok. Sa Threads din, meron din ako. So, yeah, support me please! So, from Gwangbok, sumakay kami ng train. Line 1 pa din guys, going dito sa Yonsan Station. So, lalabas tayo sa exit 8, tapos doon tayo sasakay ng bus. Pupuntahan natin ngayon ay yung Onchonchon Stream na isang spot to view cherry blossom dito sa Busan. Oh. Kain muna tayo dyan guys sa Loteria. Dito tayo magla-lunch kasi wala pa kaming breakfast and lunch. So, kakain muna tayo before we go to our destination. Pero, umaambon pala sa labas. Push!
Ayan na yung bus stop, guys, going to Onchonchon Stream. So, we are here, guys, sa Onchonchon. Ayan, river stream. Punta natin yung spot dito for cherry blossom. Pero, again, unfortunately, hindi pa ganun ka-bloom. Nag-start pa lang sila, guys. So, March 25 ngayon. So, for sure, mga March 30, April 1st week, ayan, sobrang ganda na dito talaga sa Busan kasi full bloom na yan. Last kasi punta namin dito, guys, medyo maaga, pero naabutan pa naman namin. Like, siguro mga March 27, 28, 29, mga ganun na date. So, safe siguro mga April 1, punta kayo dito sa Busan. Yan. And again, this is one of the spot kung saan magandang mag-view ng cherry blossom. Meron ng paunti-unti, guys, pero hindi pa talaga kita yung pink. Hingnan nyo, guys. Pwedeng tumawid dito. Yan. Tignan nyo. Imagine kung pink na pink yan. Sobrang ganda. Ngayon, pupunta na natin yung next stop, guys, which is etong Daeju Ecological Park. Ayan, magbabus and train tayo. Let's go! Lalakad na lang naman going to the bus stop. Nadaanan natin to. So, ito ay pathway to na punong-puno ng mga cherry blossoms. And alam nyo, mag-start yung kanilang festival dito tomorrow, March 26 until April 6. Pero hindi pa siya ganon ka-bloom. Pero guys, tingnan nyo naman, ngayon pa lang sobrang ganda na. And so happy na napuntahan ko, guys. Grabe. Grabe. Ang ganda. Puntahan nyo to, guys, kasi tingnan nyo naman. Ang ganda! Huh? There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your... Just like that, we are here finally sa Gimyong Station. Kasi pupuntahan natin yung Guanggali Beach, guys. Ayan, exit 1 tayo lalabas going to Guanggali Beach. Our last spot, guys, mga almost an hour than going here. Yan. Na guys, malapit na tayo sa Guanggali Beach. Yan. So from the station, mga siguro 5 minutes na lakad. Ayan. At kitang-kita na dito yung bridge. Yung lamig. As in, like, grabe yung lamig talaga. Pag malapit talaga sa dagat, mahangin kasi. So yun, mas malamig. Hanap ako ng odeng. Wala pa akong mahanap na odeng. Gutom na ako. Last namin kain, di ba, yung sa loteria pa. Anyway, saglit lang naman kami dito. Check lang namin yung sunset. Tapos, pabalik na kami sa Nampo. Yan, si Ivan andun din. Tapos ngayon kikitain natin si Ichi Nielsen. Yes, andito din siya sa Busan. So, makikita kami. Grabe ang lamig. Wow! Nice. Kain with a view of Guanggali Beach.
Muna tayo guys kasi magdi-dinner naman tayo later. Eto nga. Hinihintay ko pa si Ichi, tapos magdi-dinner tayo. Then, ayan. Come sa Guangali Beach! Ichi! Hello po mga kasami, mga ka-ichi, coming soon. Ayan, kumakain kami ng ice cream. Good morning, kasamis! Today is our day 6 here in Busan. And nandito kami ngayon sa Busan Station. Ayan. Actually, it's our last day here in Busan kasi mamaya lilipad na kami going to Jeju. So, yes, dinaanan lang namin to and then free time namin, nadaanan namin. So, magpipicture tayo dito sa Busan Station. Kung pupunta kayo ng Hyundai, may sakayan ng bus dyan. Diyan. So, kung for example, may luggage kayo, kasi siksikan talaga or punuan dyan na area. So, I recommend mag-subway na lang kayo guys. Kasi connected lang din yung KTX sa kanilang subway station. Kanina nga lumabas lang kami dyan, no? Sa line 1, tapos lipat lang kayo sa line 2 or sa green line. Papunta kami sa port, guys. Dito yung port for cruise and also, ayan, dito din yung port going to Japan. Ang ganda lang tingnan kasi. As in. Pangalan pala niya guys ay Busan Port Waterfront Park. Yan, puntahan niyo to guys. So guys, ano yan? Time check 1:30 na. So we decided magta-taxi na lang kami guys going to the airport. Tayo natin mag-taxi kasi chinek ko sa Uber 14,900 to 18,800 won. So magta-taxi na lang kami, 'di ba? Kasi pag train 3 lipat, okay lang din naman guys, pero ayun, parang pwede naman yung price for the convenience. So, ayan. Nag-Uber na lang kami. Ayan. So, going na yung Uber naman dito. So, kung mag-Uber pala kayo, piliin niyo yung XL guys. Kasi, para sa luggage nyo. Kasi kung regular taxi lang, tapos madami kayong bagahe, medyo mahihirapan kayo. So, Uber, Taxi XL yung binook ko. Last lang din naman ng price. So, ayun lang naman kung if ever magbubook kayo. And madami kasi nagtatanong kung pwede ba cash. Yes, pwede yung cash sa Uber. Also card, pwede din. T-money, pwede din. Pero ako nakalink na yung GoTime ko sa Uber app. Na kami sa Gimhae International Airport. Kaso lang yung drop-off namin ay international. Hindi ko kasi na-change yung location instead of domestic. Anyway, andyan lang naman yung domestic guys, kaya lalakarin na lang namin. Ayan. Palang bus guys, kasi lang sa location ng hotel namin, medyo malayo yung bus stop. Airport bus talaga. Kasi may bus naman talaga na bus 3003 na going sa airport. Kaso lang, local bus yun guys. Hindi pa sure yung mga lalagyanan ng luggage. Na-try kasi namin dito yung local bus na sinakyan namin, punuan. Tapos wala. Kaya talagang malagyan ng luggage. Malalaki pa naman yung luggage namin. And yan, may idea na kayo kung magta-taxi kayo dito sa Busan. PM pa naman yung flight namin and time check 2:03 PM pa. So, ayun. Mahaba yung time natin dito sa airport. Pwede pa sanang gumala guys, no? Pero, kasi okay na kami guys. Ang dami na namin napuntahan dito sa Busan. And, di ba, chill trip to dito. So, ayan.
ngayon, open na yung check-in guys. Pero kung meron kayong bag drop, hindi pa pwedeng mag-bag drop. So, sabi nung staff doon na balik kami 3 p.m. Kasi sa pagkakaalam ko, last time din, 2 hours before departure yung bag drop. Kaya muna kami dito guys kasi konti lang din naman yung time. Sobrang bilis ng process ng Airbusan. Ayan guys, time check 3 p.m. na. As in like 3:01 p.m. Magbabag drop na kami. Busan yung sasakyan natin. And yeah, tara nang mag-bag drop. And we're done. Ito na. Pasok na tayo dyan guys sa loob ng boarding gate. Ayan guys, nasa loob na kami ng boarding gate. And alam nyo, bawal mag-picture dun sa runway. Kasi military base dito guys. So, ayan. Hindi na ako magbablog masyado dito. Yes, and to give you idea, second time namin pupunta ng Jeju. Pero last kasi namin punta, summer yun, medyo mainit. Eh, ngayon, sana mabutan natin yung cherry blossoms, tapos yung Canala Field. And yeah, yan. Time check, 3:24. So, mga 20 minutes lang kami. And with all the screening and all, nandito na kami sa boarding gate.